money po ang ginagamit sa war on drugs. Tama ba ito? According to late Mayor Navarro, Your Honor, Mr. Chair, but personal knowledge, I have... So hearsay po ito. Hearsay. Yes, Ah, Mr. Chair. Kailan at hindi pa uso yung pogo nung panahon yun? Hindi pa nga natin alam yun eh. Hindi natin narinig. At kailan at anong taon ito nangyari, Colonel Espinido? For me, Your Honor, Mr. Chair, I've heard the Pogo, 2007 pa siguro nga may illegal gambling na, no? Pero sa what I've said, mention ni late Mayor Navarro, right after na kung matandaan mo, Mr. Chair, Your Honor, na nagtawag ka na clear na si Navarro kasi nagpunta siya sa inyo na parang nagsasabi siya na hinanap ko siya, target ko siya, when in fact ako ang chief of police at the time sa Uzamis. Wala akong pakialam sa Clarin, so focus ako sa Uzamis. But then dumating din yung punto na parang nagpakialam ako sa ibang lugar na hindi naman totoo. So ang pagpunta niya doon sa office ko, kausapin ako na inutusan mo raw na para maklear talaga siya, hindi na siya matakot sa akin. Na since isa din, Your Honor, Mr. Chair, na tawagan ko naman lang, sabihan ko naman lang siya na ikaw kasali, ito, tinakot ba? So mag-clear siya para magkausap kami na welcome man siya magpunta sa Uzamis, wala man siyang problema din. So yun ang pag-usap namin at the time. So base sa, matagal na yun, ano? Base sa assessment mo, okay na siya, cleared na siya, yun ang nag-usap kayo? Hindi ko rin alam, Your Honor, Mr. Chair, kasi wala man akong list na paano din i-cleared siya kung sakali nasali din siya. So ang katanungan natin dito is sa recollection mo, sa maalala mo, no? Yung sinabi mo, tinawagan kita to clear dito kay Mayor Navarro. Hindi ko lang maalala, mga leader din natin yun doon sa Mindanao. Ang tanong ko lang naman sa iyo, bakit kailangan siyang magpa-clear sa iyo nung panahong yon? Yun din ang naano ko, Your Honor, Mr. Chair, kasama ko nga yung deputy ko, na bakit magpunta siya para sabihin hindi siya matakot sa akin kasi ang pag-alam niya isali ko siya sa list daw. Yon ang pag-intindi ko na magpunta siya. Kaya pinapunta siya from your end na hindi ako kasali sa watch list. Kaya nga recommended ako ni sa inyo, sir, na tumawag si Senator si Sir Bongo sa inyo para to prove na ako wala akong kasali sa list. So, ibig sabihin, kiniklear niya yung sarili niya sa iyo at wala siyang dapat ikatakot. Yes, Your Honor, ba? Mr. Chair. Anyway, yung nakalagay kasi doon sa affidavit mo, no, nung mga nakaraan na nabanggit po yung pangalan ko, na-mention mo eh. Yes. May nagtanong sa iyo doon. Kaya gusto ko lang po i-klaro, narinig mo naman po kanina, wala naman tayong partisipasyon dyan sa war on drugs. Sa pagkaalam mo at gusto ko lang pong tanungin ka muli dito harap-harapan, meron ba akong direct or indirect participation dito sa sinasabi mo? Nung magsalita ako sa Quad Committee, Your Honor, Mr. Chair, sinabi ko na yon na personal knowledge wala ako. Yun lang ang statement doon sa affidavit na ganun lang ang narinig ko. But personal knowledge to you kung ano ang sitwasyon na ikaw about for that matter sa Quadcom na pinag-usapan, wala akong personal knowledge sa inyo, Mr. Chair, Your Honor. Yun lang gusto ko lang maklaro. So purely hearsay yung sinasabi mo. Sa narinig mo lang. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Yun lang po. Gusto ko lang iklaro. Kasi medyo iba yung narinig natin doon. Nabanggit mo na ngayon na wala kang personal knowledge. Yes or no? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Stated sa affidavit ko dun at yung natandaan ko na
true kay kuan lang, true kay late Mayor Navarro. Pero sa inyo, as I've said, personal knowledge, Your Honor, wala. Okay. Salamat. Sa IAS, no? Sa kay bagong IAS natin. Dito pa ba? Si Attorney Dulay, dati po siyang USEC, no? From alam niyo nung mga unang taon ng pamumuno ni dating Pangulong Duterte, galit na galit siya dito sa Ninja Cups. Dahil armado po ito, bagamat dinoble na natin yung sweldo ng mga pulis noong 2018, effective 2018, para magtrabaho talaga sila. Nandiyan dyan pa rin yung mga tinatawag na Ninja Cups. Ano na ho ba ang status sa mga kaso nila? Ilan na ho bang naparusahan? Dahil maalala ko noon, naging usapan yan dito sa Senado. Nagkaroon po ng hearing for ilang linggo po, no? Or buwan. Umabot po ng buwan ang hearing yan dito sa Senado. At kung matatandaan natin, naimbestigahan ito sa Senado. Naimbestigahan po ito sa Senado noong 2019 kasi ito nga yung rason na galit si PRRD sa Ninja Cups. Dinoble na niya ang sweldo, nagloloko pa rin, pumapatay. Deadly po itong mga Ninja Cups. Involved po sa sindikato, involved po sa droga. Sabi nga ni Pangulong Duterte noon, wala siyang inutos pumatay ng inosente. Galit siya at gusto niyang, sinabi niya kanina, wala siyang inutos pumatay ng inosente, galit siya at ang gusto niyang tugisin ay ang itong mga Ninja Cups na ito. Kaya ako tinatanong ito dahil kumakalat po sa SOCMED, no, sa social media, ang splice video where I was quoted that I said a reward system on war on drugs. Hindi po war on drugs yun. Kung papanoorin niyo po ang full video, hindi ko po tinutukoy ang reward system sa war on drugs dito. Tungkol yan sa pagtugis sa Ninja Cups. It was after a Senate investigation on Ninja Cups wherein the Senate and PRRD were reconciling the list of alleged Ninja Cups. Yun ang tinutukoy ko doon. I was merely quoting the former president in his desire to arrest and put an end to these Ninja Cups since I was asked by the media kung anong sinasabi po ni PRD noon. Lahat naman ng media, paglabas ko rito, anong sinabi ni Pangulong Duterte at sinasabi ko naman, I am not authorized to speak in his behalf. No? Hindi ko naman pwedeng sagutin yan dahil senador na po ako noong 2019. At patuloy pa rin sila nagtatanong, kaya na-quote ko lang po si dating Pangulong Duterte. Ang usapin po ang tinutukoy sa interview sa akin noong 2019 ay ang pagtugis po ng mga Ninja Cups na nang-abuso sa kanilang kapangyarihan, pumapatay at nakikipagsabuatan sa mga drug lords. Yun po ang tinutukoy ko sa interview based sa binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte noon. Tinatakot niya po ang Ninja Cups at kung pakikinggan niyo po muli ang sinabi niya at sinabi ko, inulit ko lang po yung tinanong sa akin ng media sa Senado. Hindi po ito tungkol at wala po itong kinalaman sa walang basihang paratang ngayon na di umano'y reward system kapalit ang buhay ng sinuman noong panahon ng war on drugs ng Duterte administration. Tulad din naman po ng sinabi ni PRD noon sa kapulisan, gampanan po nila ang kanilang tungkulin, proteksyonan ng buhay at kapakanan ng mga inosente sa paraang naayon po sa batas. This also goes to show that PRRD did not tolerate any abuse of power from the police. His statement somehow prevented abuses to happen by stating a stern warning that anyone who goes beyond his duty will be punished. His strong stance against criminality out of pure love for the country is why he is loved by many. Banggit po kanina ni Senator Bato, iba po yung pantakot intimidation. Mr. Chair, wala pong lugar ang mga abusadong law enforcers sa Administrasyong Duterte. Dahil ang dating Pangulo pa mismo, galit na galit talaga siya. At dito sa mga tinaguriang Ninja Cups. Kaya po, gusto ko nating marinig sa IAS kung ano na ho ba ang nangyari dito sa mga Ninja Cups, sa mga tiwaling pulis na nang-abuso ng kanilang kapangyarihan, pumapatay at nakipagsabuatan po sa drug lords. Kumusta na po ang mga kaso nila? Meron na ho bang na-dismiss? At hingi lang po kami ng update ng komite. Mr. Chair,
Yung pong sa Ninja Cup, sa akin pong